Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabisnes at good morning po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo sa Luzon, Visayas, Mindanao at saka yung mga kabisnes natin minamahal dyan sa ibayong dagat. Yon. Ang inyong lingkod po, Kagong Damulag 2.0 Official. At mga kabisnes, samahan niyo po ako sa simpleng vlog na ito at pag-usapan natin yung tungkol kay tatay mga business yun. Galing po ako doon sa kanina po kay tatay mga kabisnes at yun, naglakad po ako kasi hindi po tayo makakik ng motor kasi sobra pong maga ang aking paa, sakit at tinitiis ko lang po mga kabisnes. Nakainom naman po ako ng piniliver kaso lang hindi talaga kaya. Tapos naisipan ko po dumiretso dito kasi bumili po ako ng gamot sa Almar. Dapat bukas pa ako pupunta dito sa kay Presi kaso lang malapit na din naman bilihan ko dito ng gamot. Dito lang po dumiretso na po, sumakay lang po ako ng jeep kasi hindi po nga maka kick yung aking paa dahil po maga talaga po mga kabisnes yun. At yan po, pakita ko po sa inyo mga kabisnes ito, yan yan po mga kabisnes. Ano po yan, dalawang paa kaya yung lakad ko po kanina mga kabisnes papunta dito galing sa pagbaba ng jeep inabot ng mahigit kalahating oras samantala na medyo malapit-lapit lang po mga kabisnes kasi hindi po talaga kayang hindi po talaga kayang ihaklong po mga kabisnes. Wala naman pong kasi mayroon naman pong gamot na naibili at may oras din po kasi ng pag-inom kaya pinaproseso po natin mga business sa tiis-tiis talaga sa sobrang sakit. Ano na po ito, mag-iisang linggo na po mga kabisnes. Siguro kulang kasi hindi po ako masyadong mga kabisnes sa pag-inom ng tubig. Ayun. So pasok po siguro tayo mga business. May susi naman ako dito. Dahil lang po mga business kasi talagang sobrang kirot. Yan po. At tumihilik po si Presi mga business. Pagod siguro. Pagod. Narinig yung kay pag-ihilik. Yan po mga business. Pasok po tayo. Ayan. Grabe po ako mga business. Sobrang sobrang kirot. Ngayon nga po ng mga business, pupunta tayo. Na si Presi, naghihilik na po sa sobra. Pagod din po siguro. So, yun nga po patuloy ko dun sa kay tatay po mga business. Yan nga na may subscriber po tayo na pagsabi na nakausap ko mismo na doon nga sa tatay kaya kinabahan pa ako kanina mga business. Baka ako ilang araw naman siya maglakad pa uwi ng Manila kasi malayo po yun mga business eh. Nung nakaraan po kasi hinanap natin siya
Sabi niya, nasa Pampanga daw siya galing mga kabisnes, pero pala, ang kanyang pinapuntahan, hindi pala doon, nasa Antipolo po, wala mga kabisnes. At yun, so pinuntahan ko po doon siya kanina, sa kanila, wala nga po doon siya mga kabisnes, sabi ko, kaya hinanap ko po siya, kung saan saan, hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya na tagpuan. Wala naman doon si Francis, at yung babae lang doon sa bahay na hindi ko po kilala kung sino po yun mga kabisnes. Yan. So, nagtanong nga ako kung bakit. Ang sabi niya naman, ang ano po doon, mga babae doon mga kabisnes, pinatira daw siya ni tatay doon. Ewan ko po, taga saan yung babae na yun, at hindi ko naman po kilala mga kabisnes. Kaya nagtaka ako, saan kaya si tatay? Ano kaya nangyari? Tapos, napakalakas agad ng hilik ni Tracy mga kabisnes. At huwag muna kayong alis mga kabisnes, babalik po ako. At yun yung ano mga kabisnes, balik tayo. Hindi lumabas pa ako dito uli kasi sobrang ingay ni Tracy mga kabisnes. Mahimbing yung kanyang tulog. So, ngayon antay-tayo ko lang po na magising si Tracy, tapos babalik po ako ngayon doon sa tatay. Titingnan ko po kung nandun na po siya mga kabisnes kasi kanina pa rin po ako naghahanap sa kanya. At yun nga po, wala doon si Francis, hindi ko po alam kung ano po ang nangyari. At sobrang pag-alala ko lang po kay tatay, kaya po yun nga sana mga kabisnes na sabi ko nga itong mga buwan na ito, pag may pera papauwiin ko na po si tatay mga kabisnes kasi ito na ang sinasabi ko na hindi kaya sa lahat pa na panahon medyo malakas lang po mga kabisnes. Mas maganda po doon siya sa probinsya na nakakatiyak na mayroon tutulong po sa kanya mga kabisnes. Buti sana kung lagi lang magandang pakiramdam ko. At ito na nga, halos paglakad hindi na makalakad mga kabisnes. Sobrang sakit ng arthritis yun mga kabisnes. Hindi rin ako maka padjak sa motor kasi yun nga, parang may hindi ko alam kung masakit siya na mamanhid mga kabisnes. Talagang kahit sa paglakad hirapan ako. Hindi rin siya pwede ilapag na pa ako nakalapag ng ganyan kasi nangangalay yun. Pero naman po, marami naman po akong gamot na nabili mga business. Okay naman na po. At hindi ang ano lang yung kirot lang kasi hindi nawawala. Halos ano po mga kabisnes, mga magdadalawang linggo ko na ito naramdaman. Pero tinitiis ko lang nung mga nakaraan, nakapasok po ako sa kanila ni Kuya sa kabisnes house. Tapos nung nakarang hapon na nakapunta ako dun sa kanila ni Bay Papaya, hapon na. Pero tinitiis ko lang yun. Pero nung pag-uwi ko po nung umaga, mga kabisnes, nung gabi pala, hindi na ako makatayo, hindi na po ako makalakad. Tapos yung pinilit ko lang po kanina kasi si tatay nga po, nabalitaan ko na gano'n mga kabisnes. Pinuntahan ko kaagad siya. Yun, wala nga siya mga kabisnes. Baka pumunta na naman doon sa kanyang barkada kasi ang sabi po ng nakasabi sa akin, may kasama daw siya na lalaki na maliit, yun. At nakarating po doon sa Antipolo. Ayun. Ang kausap ko po dito mga kabisnes, si yun, Sunny Boy. Yun. Sa ano din, kapwa ko rin na tricycle driver po mga kabisnes. Kaya siyempre shout out sa iyo Sunny diyan sa Antipolo. At yun, ito na nga po mga kabisnes na problema na darating sa akin. Hindi na makalakad, yun, mahina na, hindi na ako masyado makapaghanap kay tatay kung saan. Mahirap po magpalaki ng mga magulang, mga kabisnes. Sana kung yun naman talaga dapat na
gagawin ko para makauwi ng probinsya, yun, nakapaghanda na po doon si kapatid kong Inday. Inday, shoutout sa iyo dyan sa Nigaran. At siyempre sa mga pamangkin ko dyan, sa mga kababayan ko. Good morning po sa inyong lahat. Sa mga tiyahin ko, tiyuhin ko, mga kapatid ko pa na hindi ko nakita sa ilang taon na ako. 52, 51, ayan, 51 na pala. Okay, 52 na. Sunod taon, hindi pa rin tayo nagkita. Sana bigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon na kahit man lang sa huling antungan mga kabisnes, magkita-kita kami ng aking kapatid. Kasi ilan pa po yung kapatid ko na hindi pa po kami nagkita mga kabisnes. Siguro 3 pa mga kapatid ko. Lahat ko po na pamangkin sa kanila, hindi ko pa po nakita. Pero yan po ay ano, mga kabisnes, kapatid ko po sa ano, nanay. Hindi po sa ano, sa tatay at saka sa nanay. Sa nanay lang po mga kabisnes. Kasi medyo malalim po yung ano, ugat ng pinagmulan na hindi po kami nakakarating sa kanilang lugar mga kabisnes. So, yun. Gusto ko rin po sana sila makita mga kabisnes. Kahit paano kasi mayroon na rin akong nakita sa dalawa kong kapatid. Ay, 3. Yun ang puro na rin. Yung dalawa po, wala na. Yun nga, yung kinakasama ng ating loob kasi kahit po sana sa huling sandali, nakauwi man lang sana ako ng Maynila ng probinsya para makita po sila. Wala po hindi ko po nagawa kasi wala rin po mga kabisnes. Tsaka sa mga kasalukuyan noon mga kabisnes, na sa palaboy pa rin po ako noon mga kabisnes. Kasi hindi pa masyadong iisip ng mabuti. Kumbaga parang sarili ko rin intindi ko sa mga time na yun mga kabisnes. Hindi katulad sa ngayon ng mga panahon na talagang pagmamahal yung nananalaytay sa aking kaisipan. Kasi halos ngayon lang ako nakakaranas ng tinatawag nila na pagmamahal sa kapwa mga kabisnes. Dahil po yun kay Kuya Kabisnes sa mga turo, aral niya sa akin mga kabisnes. Kaya yun, kung gusto ko nga sana mga kabisnes doon na ako lagi sila ni Kuya. Kaso lang ito nga, medyo may mga malalalim na problema, dahilan. Ayun, alam naman ni Kuya yun bakit. At gusto ko rin sana talaga na laging kasama sila sa araw-araw na pamumuhay mga kabisnes. Pero sisikapin ko po itong mga buwan na to, baka hindi man lilipas yung taon na to, magagawa ko yung lahat ko na plano para sa ikabubuti ko po mga kabisnes. Sana kung halimbawa po na pala rin tayo ng ating Panginoon, bibigyan po ako ng pagkakataon mga kabisnes na ibigay sa akin yung mga ganung okay na po sa akin mga kabisnes, kahit na hindi na ako naghangad ng kung ano pa. Makakain ako ng 3 beses o 2 beses isang araw, okay na po sa akin mga kabisnes. Kasi masaya na po ako noon basta makasama ko po yung tinuturing ko pong pamilya sa buong buhay ko po mga kabisnes. Kasi yun nga po, di ba, yung kung napanood nyo po dun sa vlog ni Kuya sa mga kapatid kong kagwang at saka sa akin, yung nag-ipon-ipon kami na mayroong subscriber from San Francisco, California. Yun po mga business. Nakita ko yung sobrang saya mga business, kasi basta sobrang saya na nabuo ang pamilya. Ganun po pala pagka buo ang pamilya, masaya talaga. Parang ayaw ko na matapos yung okasyon na yung mga business. Wala kang maisip na problema, wala kang maisip na sakit sa katawan, kundi yun nga. Makita nyo naman po mga kabisnes ang ang ingay, yung yung saya, yung
dakdakan, mga salita bawat isa mga business. Yun, sobrang ano, sobrang saya lang po talaga mga ka-business. So, yun ang ano, mga ka-business. Kay si Ramon at saka kay Ma'am Anaw, yun. Shout out sa inyo, Sir Ma'am. Sana lagi po kayong mag-ingat. Yun, at makabalik kayo dito sa Pilipinas. Banding tayo uli. Ayun na. Siyempre, salamat din po sa ano, sa pagmamahal niyo po ng dapat sa ka-business official, siyempre kay Papa Dins TV, kay sa pamilya ka-business at saka sa amin pong mga kapatid kong kagwang. Yun. Maraming salamat sa pagmamahal, si Ramon, Ma'am Anaw. Yun. At yun ang ano, mga ka-business. Napakasarap ng ano na nakasali ka sa ka-business family. Ayun. At yun nga, kung ano kanina sa paglalakad sana namin kanina, mayroon kaming mga ma-scout, mga ka-business. Hindi po ako nakasama sa kanilang yun. At kasi sobrang kirot niya, kasi sobrang init mga ka-business. Kaya pasensya na kayo, bye. Yun, kapatid na Buknoy, hindi ako nakasama. Kasi sobrang kirot ng aking paa. Pero naghintay naman po ako mga ka-business at medyo talagang ano lang talaga, sobrang kirot lang talaga kasi yung kick kasi ng motor medyo matigas siya, parang na-persa ko rin siya mga ka-business. Kaya sumakit siya ng todo. Pero nakainom naman po ako ng gamot mga ka-business. Hintayin na yun. Mayroon pa akong ano, kakabili ko lang din po ngayon. Ano, nung gamot. Ayan. Hindi ko lang po, ano, 10 piraso. Maliliit lang po siya, parang mata lang po na isda mga business. Para sa pin. Yun. At ngayon, mga kabisnes, yun nga, galing ako doon sa Natay, pumunta ko dito sa Bago Silang kay Prissy. Kasi meron siyang sinabi sa akin kanina na kailangan niya daw maaga na makaalis para makapasok din siya sa kanyang trabaho para makabayad kami sa aming mga utang-utang mga business. Kasi takot po siya pag madaling araw na lumabas po dito kasi ang dami pong mga nakatambay, hindi natin alam po kung ano mga isipan nila mga business, di ba? At yun, hindi naman sa lahat siguro na ano, mga nagtatambay, mga business ay ganun yung ano, pero siyempre po ingat lang din po tayo, di ba, kung mga business. Kaya takot siya lumabas, kaya hindi po siya makapasok pag hindi po siya samahan dito mga business. Pasintabi po sa mga nagtatambay po mga business, hindi naman sila ganun sa mga tinutukoy ko ba, kasi baka may mga ka-business tayo na nagtambay-tambay din po mga ka-business, di ba? Hindi naman ganun ang ibig ko sabihin. Kumbaga parang takot lang po si Chrissy na lumabas ganyang oras kasi wala pa po talagang tao na marami. Yun. At siyempre, ako po siguro mga ka-business, at kung samahan ko ngayon si Chrissy sa kanyang pagpasok, kasikapin ko ngayon na makapunta rin sa ka-business house at medyo makakaalala din kung ano po ang mapag-usapan mga ka-business. Siyempre, namimiss ko rin po sila ni Kuya, mga kapatid yung kagwang. Gusto ko rin sila makabanding araw-araw mga ka-business. Kaya kung ano naman ang pagkukulang ko mga ka-business, mga kapapi, sana maintindihan niyo po ako. Yun. Tsaka gusto ko rin talaga na makapasok araw-araw mga business, kaso lang yun nga, may mga suliranin pa, yung mga paglalakad ng mga requirement. Kasi gusto ko po na maayos na rin yung mga requirement yung kay Prissy at saka yung sa
hinihingi po sa akin sa is po mga kabisnes. At kulang na kulang pa rin po talaga ang aking mga requirement. Kaya busy po ako sa paglalakad mga kabisnes. Kaya pasensyahin nyo na po ako. At ito po ay aking pagkukulang po sa pagpasok mga kabisnes. Kaya sana manawaan nyo po ako mga kabisnes. Pero kung ito po ay maayos na ang lahat na ito, pinapangako ko sa inyo na hindi nyo na po ako makita na hindi po pasok araw-araw mga kabisnes. So, maraming salamat po sa inyong pagsama at hindi nyo po ako iniwan mga kabisnes. Yan, gising na po si Prissy at papasok na rin po ako mga kabisnes. So, thank you very much po dyan sa sa kabisnes natin sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Good morning sa inyo uli sa ibang bansa, kay Ma'am Celine Torres, yun, pag-alala natay, yun. Sa may nagsabi na lipat ka na Kuya Damo, yun, para shout out sa iyo din. Nakalimutan ko yung pangalan ko, Ma'am Celine Torres, kay Ma'am Telma Payupay, at saka sa Suprom niya, sa Tensa. Ayun. Siyempre sa mga katulad ko sa BBC, good morning po sa inyo lahat. At salamat sa inyong walang sawang pagbabaybay sa Kabisnes Official, Papadis TV, at saka sa aming mga matutong kagwang. Thank you very much po sa inyong lahat, mga kabisnes namin minamahal, sa inyong walang sawang pagmamahal. At hanggang dito na lang po ang simpleng vlog na ito mga kabisnes. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hanggang dito na lang po. Saan man po kayo ngayon sa oras na ito, lagi po kayong mag-iingat at I love you all sa inyong lahat. Never say goodbye, tomorrow is another day. Birabanat lang po tayo mga kabisnes. At wala po tayong iwanan ng lulo.